Isang Korinto Kabanata 15. Bukod dito, mga kapatid, isinasaysay ko sa inyo ang mabuting balita na ipinang-aral ko sa inyo, na inyo rin namang tinanggap, at kung saan ay nakatayo kayo. Na sa pamamagitan nito kayo rin naman ay ligtas, kung ingatan ninyo sa alaala ang ipinang-aral ko sa inyo, malibang nanalig kayo ng walang kabuluhan. Pagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang tinanggap ko rin naman, kung paanong si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At inilibing siya, at nabuhay siyang muli sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At nakita siya ni Cephas, saka ng 12. Pagkatapos nyon, ay nakita siya ng higit sa 500 mga kapatid na minsan, na ang mas maraming bahagi sa kanila ay natitira hanggang sa kasalukuyan, ngunit ang ilan ay natutulog na. Pagkatapos nyon, ay nakita siya ni Jacobo, saka ng lahat ng apostol. At pinakahuli sa lahat ay nakita ko rin naman siya, gaya ng isang ipinanganak sa di kapanahunan. Pagkat ako ang pinakamababa sa mga apostol, na hindi marapat na tawaging isang apostol, dahil hinusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ako ay kung ano nga ako, at ang biyaya niya na ipinagkaloob sa akin ay hindi walang kabuluhan, ngunit nagpagal ako ng mas masagana kaysa sa kanilang lahat, gayunman ay hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na kasama ko. Kung gayon maging ako o sila man, ay gayon kami nangangaral, at gayon kayo nanalig. Ngayon kung ipinang-aral si Kristo na nabuhay siya mula sa mga patay, paano bang sinasabi ng ilan sa gitna ninyo na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Ngunit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo nga ay hindi binuhay. At kung si Kristo ay hindi binuhay, ang pangangaral nga namin ay walang kabuluhan, at ang pananampalataya rin naman ninyo ay walang kabuluhan. Oo, at kami ay matatagpo ang mga huwad na saksi ng Diyos, dahil pinatututuhanan namin tungkol sa Diyos na ibinangon niya si Kristo, na hindi niya ibinangon, kung sa gayon na ang mga patay ay hindi mabubuhay. Pagkat kung hindi mabubuhay ang mga patay, si Kristo nga ay hindi binuhay. At kung si Kristo ay hindi binuhay, ang pananampalataya ninyo ay walang kabuluhan, kayo ay nasa mga kasalanan pa ninyo. Saka sila rin na mga natutulog kay Kristo ay mawawasak. Kung sa buhay na ito lamang tayo may pag-asa kay Kristo, tayo sa lahat ng tao ang pinakakawawa. Ngunit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, at naging mga unang bunga nilang natulog. Pagkat yamang sa pamamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao ay dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Pagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay namamatay, maging gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ngunit ang bawat tao sa sarili niyang pagkakasunod-sunod, si Kristo ang mga unang bunga, pagkatapos ay silang kay Kristo sa pagdating niya. Sa kadarating ang katapusan, kapag naiabot na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid ay ang Ama, kapag naibaba na niya ang buong pamunuan at buong kapamahalaan at kapangyarihan. Pagkat dapat siyang maghari, hanggang mailagay niya ang lahat ng kaaway sa ilalim ng mga paa niya. Ang huling kaaway na pupuksin ay ang kamatayan. Pagkat inilagay na niya ang lahat ng bagay sa ilalim ng mga paa niya. Ngunit kapag sinasabi niya, na ang lahat ng bagay ay inilalagay sa ilalim niya, maliwanag ito na siya ay di kasama, siya na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim niya. At kapag ang lahat ng bagay ay napasuko na sa kanya, saka ang anak din naman mismo ay magpapailalim sa kanyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim niya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Sa ibang paraan ay ano ba ang gagawin nilang bininyagan dahil sa mga patay, kung ang mga patay ay hindi na nga mabubuhay pa? Bakit pa nga ba? Bininyagan pa sila dahil sa mga patay, at bakit ba kami tumatayo sa panganganib sa bawat oras? Nagpapahayag ako sa pamamagitan ng pagkagalat ninyo na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin, namamatay ako araw-araw, kung alinsunod sa pamamaraan ng mga tao ay nakipaglaban ako sa mga hayop sa Ephesus, ano bang kalamangan ko dito? Kung ang mga patay ay hindi mabubuhay, kumain tayo at uminom, pagkat bukas ay mamamatay tayo, huwag pailan lang. Ang masasamang pakikipagtalastasan ay sumisira ng magagandang pag-uugali, gumising sa katwiran, at huwag magkasala, pagkat ang ilan ay walang kaalaman ng Diyos, nagsasalita ako nito sa ikahihiya ninyo, ngunit magsasabi ang ilang tao, paano bang ibinabangon ang mga patay, at sa anong katawan ba sila dumarating, ikaw na hanggal, ang inihahasik mo ay hindi nabubuhay, malibang mamatay ito, at ang inihahasik mo, ay inihahasik mo hindi ang katawang lilito, kundi ang butil lamang. Ito marahil ay sa trigo,
o sa ilang ibang butil, ngunit binibigyan ito ng Diyos ng isang katawan gaya ng nakalugod sa kanya, at sa bawat binhi ay ang sarili nitong katawan, ang lahat ng laman ay hindi magkakatulad na laman, kundi may isang uri ng laman ng mga tao, ang